So batiin mo yung katabi mo. Sabi mo, good morning. At masaya ako, nakasama kita rito ngayon. So tinan mo kung masaya ba talaga yan, nakasama mo yan. Baka napipilitan lang yan. So nakangiti naman ano. Ayan. So good morning po sa ating lahat. And dako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So na-bless po ba kayo kanina habang kumakanta tayo? Amen. So di ba, napakasarap po pagka every time na kumakanta tayo kay Lord, umawi tayo sa Kanya. Laging nating una, mahalaga na nararamdaman natin si Lord, narasa natin through Holy Spirit. And yun nga, isa sa pinakamahalaga is yung kilala talaga natin si Lord. Kung sino, kilala natin kung sino yung sinasamba natin. Amen? Amen? Ayan, so bilang ano po, dako po tayo sa passage natin. Yung, may kita po natin to sa 1 Juan, chapter 1. Wait lang, nawala yung sa akin. 1 Juan, chapter 1, verse 5 hanggang 9. Ayan. So, 1 Juan, chapter 1, verse 5 hanggang 10. Ayan. So, kung nandiyan na po kayo, basahin ko na po. Sabi rito, mamuhay ayon sa liwanag. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. 7. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis na ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patawarin tayo ng Diyos sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y matuwid, siya'y tapat at matuwid. Pinakauli, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. So tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat Panginoon sa biyaya. Salamat po sa grasya. Salamat po Panginoon sa mga naging awitan. Salamat po Diyos sa pagsama, sa pagkilos niyo po Panginoon sa amin. And Lord, dalangin ko po sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Buksan niyo po yung aming puso. Buksan niyo po O Diyos yung aming isipan. Makilala po namin ang aming Panginoong Hesus Panginoon. Madala kami nito, O Diyos, sa pagsisisi, sa pagtalikod sa aming kasalanan, sa pananampalataya. Madala kami nito, O Diyos, sa mainit na pagsamba. Dalangin ko, Lord, Ikaw po yung kumilos, Ikaw po yung humipo sa puso ng bawat isa na makikinig nito, Panginoon. At dalangin ko, Lord, gamitin mo lamang po ako bilang iyong lingkod. At Ikaw lamang po yung mataas, Ikaw lamang po yung mahayag sa araw na to. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ayan. So, yung title is, binigyan ko siya ng title na ano ba? Ayan. Living in the Light. So, kumbaga, yun na rin yung title sa Tagalog para in English ko lang. Mamuhay tayo ayon sa liwanag. Or, mamuhay ayon sa liwanag. Living in the Light. So, pag tinignan kasi natin itong John, para lang sa konting background, yung John, yung sumulat niyan, siya yung sumulat din ng Gospel of John. Yun yung pang-apat na book mula sa New Testament. Tapos siya yung sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John. Tapos siya din yung sumulat ng pinakahuling book sa Bible, yung Revelation. Si John din yun. So pwedeng paki-next. Alam ko may ako dyan eh. Yan, ayan. Kumbaga, pag binabasa natin to, ito yung pinoportray niya. Yan. Sa Gospel of John, salvation, sa sulat ni John, 1 John, 2 John, 3 John, sanctification, sa revelation, glorification. Pinapakita nito yung past, present, and future. And pinapakita rito ni si Lord bilang, doon sa John, prophet, dito sa 1 John, 2 John, 3 John, priest, doon sa revelation, hari, bilang king. And pinapakita dito yung cross, koinonia, fellowship, ibig sabihin yung pakikiisa natin or relationship natin kay Lord. And yung pinakahuli is yung crown. So every time na binabasa natin tong tatlo na to, or pag binabasa natin yung mga sulat ni John, yan yung pinoportray, yan yung pinapakita. Kaya every time na binabasa natin to, ito yung naha-highlight, ito yung laging pinopoint nung mga sulat na to, nung mga nung nasa Bible. Now, yung 1 John, ang
pinaka-main theme neto is about fellowship. Kasi pag sinabi kasi natin fellowship, ang inisip kagad natin, parang fellowship sama-sama. Ito, ginagawa natin to, congregational. Pwede sabihin itong fellowship. Mamaya may meeting kayo, fellowship din yon. Pero yung pinaka-main point ng fellowship na tinutukoy dito is yung fellowship mo tsaka kay Lord. Kumbaga yung relationship. Although sa English kasi ginamit fellowship, pero sa Tagalog kasi minsan pakikiisa, pakikipag-ugnayan, pero hindi ganong nagamit yung pakikipagrelasyon. Kumbaga parang modern term na lang natin yung pakikipagrelasyon. Pero dito sa Bible, pag nababasa natin yon, fellowship, ibig sabihin nun, tinutukoy nun, hindi lang yung relationship natin sa isa't isa, especially pinakamahalaga sa lahat, yung relationship natin kay Lord. Actually, pag binasa nyo tong tatlong sulat na yan, tatlong book na yan, meron laging pinopoint si John, or meron siya laging intro. Halimbawa, sino nakapanood sa inyo ng mga Disney movie? Yung mga fantasy movie, mahilig tataso, no? Parang mahilig tataso sa Disney movie noon. Paano yung nagsisimula? Di ba? Parang nagsimula yun, once upon a time, di ba? Mga ganun. Tapos, di lang sa mga Disney movie, sa mga story na pangbata, nung unang panahon, yung mga ganun story yan. Tapos, ito yung parang magical yung dating, tapos maganda yung intro, mga ganun. So, okay, maganda kasi babasa ako minsan ng mga story pangbata, kaya nakaka-relate ako. Tapos nung mga bata kami, yung mga kapatid ko, mahilig sila sa Disney movie. No, kaya laging intro na, once upon a time. Now, pag binasa natin tong John, 1 John, tsaka Revelation, laging ganun yung intro. Hindi naman parang sinasabi niya dyan, hindi once upon a time. Yung intro ni John, iisa, pare-parehas. Bigyan ko kayo na isang example. Sa John chapter 1 verse 14, ito lang isang example. John chapter 1 verse 1, sabi ni John, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Now, jump tayo dun sa 1 John chapter 1 verse 1 to 2. Ito, kinat ko na lang. Sabi rito, siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinangaral sa inyo. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Pag dumating tayo sa Revelation, sa Pahayag chapter 1 verse 2, ito rin sasabi ni John, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesus Kristo. So, pag tinignan niyo to, lagi ang intro ni John pare-parehas. Sinabi niya, pinapatotohanan niya, nakita, nakasama, nakausap, nahayag. Kaya pag binabasa natin to, pwedeng kasi minsan yung mga nagsabi, si Lord daw fictional character lang. Kumbaga, ano yung proof natin na talagang nag-exist siya? Pag binasa mo yung John, 1 John, tsaka Revelation, isa yung paulit-ulit na sinasabi ni John. Intro niya pa lang, sabi niya, nakita namin si Lord, nakasama namin si Lord, nakausap namin siya, nahayag namin siya. Yung Diyos na kataas-taasan, yung banal na Diyos, bumaba sa lupa para makasama nating mga tao. And yun yung proof, yun yung totoo. Kasi makikita natin, yung Bible, hindi lang siya basta book, compilation ng mga book na pinagsama-sama. Even historical din siya. Kasi bakit? May kita natin, even sa history, pinatunayan din naman ng history na talagang nag-exist si Lord. And pag tinira natin sa Bible, sinabi ng mga saksi, ng mga nagpatotoo, ng mga eyewitnesses na talagang kasama namin si Lord, nakasama namin siya, nakausap namin siya, nakilala namin siya. At itong mga bagay na sinasabi namin sa inyo, pinapahayag namin, talagang totoo. Kumbaga ganun kinikwento ni John itong mga bagay na to, sabi niya, talagang totoo si Lord, talagang nabuhay siya, talagang ito yung inihahayag niya. Kaya every time na binabasa ko to, every time na binabasa natin to, lagi nito pinapakita na totoo si Lord. Although minsan kasi, may mga ganun talaga, may mga skeptics, may mga critics or critical thinking na paano ba talaga nabuhay si Lord? Ano ba talaga yung proof natin na nabuhay si Lord? Ano ba talaga, totoo ba talaga siya? Talaga ba nag-exist siya? Basahin niyo yung John, 1 John, tsaka Revelation. Laging inuulit-ulit ni John doon na nakita ko si Lord, nakasama namin. Actually, hindi lang si John. Ilan yung disciples si Lord? 12. Bukod sa 12, meron pa siyang, I think, 500 plus na mga alagad. Even si Pablo, di ba? Sinabi niya rin, nakita ko si Kristo. Kumbaga talagang wala tayong dahilan para sabihin natin na hindi totoo si Lord. Kasi mamaya magiging bahagi ng message. Pero kumbaga walang dahilan para sabihin natin na si Kristo hindi totoo. Si Kristo gawa-gawa lang ng tao. Kumbaga,
kung pumupunta tayo sa church, ang pinipreach namin si Kristo, talagang totoo siya. Although hindi naman natin talaga siya nakita at nakasama, pero pinapahayag ng sinasabi ng Bible, nakasama natin siya, nakilala natin siya. At sa panahon natin ngayon, paano natin naramdaman at naranasan na nakita natin si Lord? Through Holy Spirit. So mamaya, i-explain din natin yan. Now, pinakauna, kung babasahin natin itong 1 John chapter 1 verse 5, pabalik sa verse 5. Ano sabi ng verse 5? Yan, sabi rito, ito ang aming narinig sa kanyang atin mo. Even pagdating dito, sabi ni John, ito yung aming narinig sa kanyang anak ng Diyos sa ating Panginoong Hesus, at ipinahayag naman namin sa inyo. Sabi niya, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya po unang puntos, God is light. Kumbaga, malinaw to. Pag sinabi natin God is light, hindi lang siya basta liwanag, hindi lang siya basta umiilaw. Kumbaga, ito yung pinakakalikasan, katangian, nature, and character ng Diyos. Now, para mas maano natin, para mas ma-emphasize ko ito ng konti, may tanong ko rito. Ano yung tanong dyan? What is light? Ano ba yung liwanag? Ano ba yung ilaw? Para, sabi ng dictionary, or sabi ni Google, ayan, it is a natural agent that stimulates sights and make things visible. Kumbaga, sabi, yun yung definition. Ano daw yung liwanag? So, halimbawa, ganito. Pikit kayo. Sige, pikit kayo. Huwag kayo mahiya. Pikit kayo, di ka namin iiwan dito. Pikit kayo. Ano nakikita nyo? Madilim. Sabi nung katabi mo, yun daw yung nakikita niya pag wala daw siya sa buhay. Joke lang. Sige, okay, dilata kayo. Ano nakita nyo? Maliwanag. Ganito. Kahit sabihin mong nakapikit ka, di naman totally madilim. Kasi bakit? Kasi di ba parang yung paningin mo, parang reddish pa na parang alam mong may ilaw somewhere, something. Pero kasi kayo baliwanag kasi kaya hindi natin mapapatay yung ilaw. Pero halimbawa na lang, gabing-gabi na, nagpatay ka ng ilaw, talagang walang kahit na anong ilaw. Ano nakikita natin ba? Madilim na madilim. Wala tayong nakikita. Sabi dito, yung light daw, it is a natural agent. Pwedeng talagang meron talaga siya, nag-i-exist talaga siya. At the same time, ito yung nagiging way para makita natin yung mga bagay-bagay. Ano ba yan? Kung ba, isang example lang yan, bombilya, ilaw. So pagkita natin ano yan? Ilaw. Saan galing yung liwanag? Doon sa ilaw. Halimbawa, sa araw. Diba yun? Natural talaga yun. Galing pa sa yan? Sa space. So, kumbaga, makikita natin, pagtayo natin, ano ba yung liwanag? Ano ba yung ilaw? Simple lang, nagbibigay siya ng liwanag. And sabi ng Bible, ang Diyos natin, balik natin sa verse 5, sabi ron, ang Diyos natin ay ano? Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya pag binalikan niyo yung Genesis chapter 1, diba sabi nung Diyos doon, ano yung una niyang kinreate? Diba? Let there be light. Magkaroon ng liwanag. Kumbaga, hindi sinabi ng Lord, let there be darkness. Diba? Kaya nga sabi niya, kaya ang isa sa unang kinreate ng Lord, yung liwanag, yung ilaw. Hindi niya kinreate ito kasi walang ilaw or madilim. Kinreate yun ng Diyos kasi siya mismo yung liwanag or siya yung mismo yung ilaw. Kaya pag binasa natin itong Bible, binasa natin yan, tuloy-tuloy natin yan hanggang Revelation. Pagdating naman sa Revelation, sabi ng Bible, darating daw yung time, pagbalik ng ating Panginoon Hesus, yung araw, yung buwan, yung lahat ng nilikha ng Diyos sa kalangitan, mawawala. Pero may manatiling liwanag or ilaw. Ano daw yun? Yung ating Diyos mismo, yung ating Panginoong Hesus. Kaya sabi doon sa Revelation, pagdating ng bagong langit, bagong lupa, pagbaba ng Diyos, ang liwanag na natin sino daw? Yung Diyos mismo. E yung kaluwalhatian niya, nagre-reflect yun sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sa lahat ng kanyang mga binago, sa kanyang lahat ng niligtas. Kaya may kita natin, yung liwanag na sinasabi ng Bible dito, ang Diyos mismo, liwanag. At isa yan sa mga katangian ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. So hindi lang ibig sabihin ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos mismo, pag-ibig. Kumbaga siya rin yung source ng love. Ang Diyos ay hukom. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Kumbaga yun ay yung mga sinabi ng Bible na katangian, hindi lang katangian, even kalikasan. Pag sinabi kasi natin nature, natural na sa Kanya. Kaya pag sinabi ng Diyos na ang Diyos ay liwanag, talagang ang Diyos ay liwanag. At hindi lang siya liwanag natin, hindi lang siya nag-create ng liwanag physically, katulad ng sinabi ng Genesis, pag pinilikin niyo yung Genesis, yung araw, yung buwan, yung lahat ng nakikita natin, siya mismo ay liwanag. Kaya ano sabi ng Bible? Sa 1 John chapter 1 verse 9, yan, sabi ni John, ano sabi niya rito? Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.
Di ba kayo may kita natin, sabi ni John, ito yung tunay na ilaw. Sino yung tunay na ilaw? Yung ating Diyos, yung ating Panginoong Jesus. Dumarating siya sa sanlibutan upang magbigay daw liwanag. Kanino? Sa atin. Bakit? Mamaya, explain natin. Pagdating naman sa next, sa John chapter 8 verse 12, ang ating Panginoong Jesus mismo nagsabi na ito. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. So baga may kita natin, yung katangian ng Diyos sa ating Panginoong Jesus, pareha sila liwanag. And ito kasi in-explain ko kanina ang nature ng Diyos, light, liwanag. And yung light na yun mismo, bumaba dito sa lupa para ano gawin? Para liwanagan tayong lahat, para maging ilaw natin. Hindi lang siya physically, even spiritually. Pero pinakamahalaga doon, spiritually nga tayo, ang pinakamahalaga, spiritually, nililiwanagan tayo ng ating Panginoon, nililiwanagan tayo ng Diyos. Now, yung liwanag kasi ng Diyos, sabi sa English, pa-next na lang, ayan, ang liwanag ng Diyos, ayan, radiating light, radiance. Ibig sabihin, nag-emit siya, nag-reflect, tsaka naglalabas. Now, isang pinakamagandang example nito, halimbawa, yung buwan na lang. Tanungin ko kayo, saan galing ang liwanag ng buwan? Sa araw, okay. Thank you, nag-aaral po kayo ng science. Sa araw. Kasi bakit? Di ba pag tinanong, may liwanag daw ba talaga yung buwan? Wala. Saan siya kumukuha ng liwanag? Sa araw. Sabi ng, di ba, ng astronomy na yung liwanag ng araw nagre-reflect siya sa buwan, kaya pagkagabi nakikita natin yung yung buwan. And same din yon. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, bumaba mula sa langit, papunta rito sa lupa, nagkatawang tao, para liwanagan tayo. And tayong mga mananampalataya, tayong nakakilala sa Kanya, ganito yung nagiging nangyari sa atin. Nagre-reflect sa atin yung ilaw ng ating Panginoong Hesus. And may kita natin yung maraming example yan sa Bible, especially halimbawa ng time ni Moses. Diba, pag galing niya sa Sinai, pagbaba niya, sabi ng Bible, nagniningning yung kanyang mukha. Kaya tinanong mo yung katabi mo na yan. Mukha ba yung stress, mukha ba yung fresh, o nagniningning yung pagmumukha niyan? O baka puyat na naman yan. Sino naman kapuyatan niya kagabi? Diba kasi, ganun yung liwanag daw ng Diyos, yung liwanag ni Kristo, liwanag ng ating Panginoong Hesus, kumakalat siya, nagre-reflect siya. Kaya minsan napapansin nyo, ewan ko kung kayo na sa mga matatagal na, kung napapansin nyo, kapag yung isang tao, sumusunod kay Lord, talaga nananampalataya siya, yung mukha niya parang umaaliwalas. Parang nung bagong dating niya, yung mukha niya parang lugmok, na hindi mo malaman na ano ba yung problema niya. Tapos habang nagpapatuloy siya kay Lord, parang blooming ka, parang umaaliwalas yung mukha mo, parang gumaganda ka. Hindi, pero kasi, reality, totoo yun eh. Kasi yung liwanag ng Diyos, hindi lang siya sa loob, sa labas natin. Kaya sabi ng Matthew chapter 6, yung tayo daw ay asin at ilaw. Ang sabi doon, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi doon, wala daw naglalagay ng ilaw sa taguan, tapos saka bubuksan. Di ba, halimbawa, itong ilaw na to, ilalagay ba natin doon sa saan mo pwedeng ilagay? Yung nakatago, na, sige, naglagay ako ng ilaw para hindi nyo makita. Di ba, ano ba yung purpose ng ilaw? Para makita natin yung paligid natin. And ganun yung sabi ng Bible, tayong mga mananampalataya, ilaw tayo ng sanlibutan. Yung ilaw ng Diyos, yung liwanag ng Diyos, nagre-reflect siya sa atin. And ito yung nakikita sa atin. Kaya kapag sumusunod tayo kay Lord, na nampalataya tayo sa Kanya, minsan mapapansin nyo yun yung mga kaibigan nyo, lalo yung mga tagal dito, parang umaaliwalas eh. Kaya pag hindi umaaliwalas yung mukha niyan, tanong mo na lang, sis, okay ka lang ba? Bro, okay ka lang ba? Parang mo kami pinagdadaanan ka ata. Baka kailangan na niya counseling o kailangan ng kausap niyan. Pero ito yung sinasabi ng Bible. Pero, ito yung nakakalungkot. Ano yung nakakalungkot? Sabi ng John chapter 3, panext po yan. Sabi ng John chapter 3, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ito yung nakakalungkot, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Now, pag tinuloy natin to sa 20, pa-check ng 20, ay sabi nito, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito, upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. And nakakalungkot to kasi after lang yan ng John 3:16, yung favorite nating verse. Sabi rito ni Lord, sabi ng ating Panginoong Jesus, ito yung patotoo ng Diyos, ito yung ganito hatulan ng Diyos sa sanlibutan. Naparito na yung ilaw, ang ating Panginoong Jesus sa sanlibutan, pero ano daw yung pinili ng tao? Ano yung mas inibig ng tao? Yung kadiliman. Kasi bakit? Kasi natatakot sila na mahayag yung kanilang mga masamang gawa.
And pangalawa, ito yung point natin. We need light. Kasi bakit? Kung una, diniscuss natin yung katangian ng Diyos na siya ay liwanag, siya ay banal, siya ay malinis, and siya yung nagliliwanag sa atin, tayong mga tao, pag tinignan natin, ano ba yung nature natin? Kabaliktaran nun. O doon pala, sabi pala ng John chapter 3, 19-20, di ba? Parito na si Lord sa mundo, pero ano pa yung inibig ng mga tao? Liwanag. And ngayon, pag bumalik tayo sa passage natin, yung verse 6, 8, tsaka 10, may sinasabi sa atin. Ano yung sinasabi nito? Ngayon, kung dito natin ba, may liwanag. Sabi ng Bible, tayong mga tao, mas inibig natin yung dilim. Kasi bakit? Ayaw nating maliwanagan. Kasi the moment na may kasalanan tayo at na-reveal yun, pinakita ng ating Diyos, ayaw nating, minsan, andun yung pag-rebelde sa puso natin na hindi ko ginawa yan, hindi ako nagkasala, hindi ko kasalanan yan. And may kita natin yun dito. Meron dong tatlong bagay kung paano tayo nagtatago or paano tayo nagtatago sa liwanag or paano tayo nagtatago ng ating kasalanan. Ayan, yun yung tanong. And next, paano daw? Through pretension and deception. Pagkukunwari tsaka pandaraya. And yung pagkukunwari tsaka pandaraya na to, sa passage natin, may tatlong bagay siya. Paki-next. Ayan. Una, nagtatago tayo sa liwanag or nagtatago tayo ng ating mga kasalanan sa pamamagitan nito. Una, pagsisinungaling sa iba. Pagsisinungaling sa mga nakapaligid sa atin. Pangalawa, nagsisinungaling tayo, kanino daw? Sa ating mga sarili. And pinakahuli, yung pangatlo, nagsisinungaling tayo sa Diyos. Or sabi nga dun sa passage, sinasabi nating sinungaling ang Diyos. Now, basahin natin. Sabi ng verse 6, sabi rito, kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, or sa English, fellowship, meron tayong relationship kay Lord. Ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon saan daw? Sa katotohanan. And paano yun? Ganito, naalala ko sabi nung isang fictional character ata to, in order daw to deceive others, first you need to deceive yourself. Kumbaga, para daw madaya mo yung ibang tao, una kailangan mo muna daw dayain yung sarili mo. And sinasabi rito, paano natin dinadaya or paano tayo nagtatago ng kasalanan? Una, nagsisinungaling tayo sa paligid natin. Simple lang. Sabi natin, kilala ko si Lord, nanampalataya ako kay Lord. Talagang anak ako ng Diyos. Pero ano sabi doon sa passage? Ngunit kung namumuhay naman tayo, saan daw? Sa kadiliman? Ano sabi doon? Nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Simple lang. Parang hindi lang siya sa word, kundi even sa action. Yung religious thing, yung pagiging religious sa tao. Pinapakita natin na active tayo sa church, pinapakita natin na active tayo sa gawain, pero in reality, sa puso natin, sa buhay natin, hindi naman talaga totoo. Now, masama bang maging active sa church or masama ba na actually masama magkunwari, pero hindi masama maging active sa church. Pero kaya siya nagiging masama kasi baka yung motive natin, kaya ka lang nagiging active para lang ipakita na ito ako, banal ako, malinis ako, active ako. Kaya maganda yung record ko. And ito yung sinasabi ng Bible. Kung sinasabi natin na tayo may pakikiisa kay Lord, may relationship kay Lord, ngunit hindi naman tayo namumuhay sa liwanag, sa kadiliman tayo namumuhay, sabi doon, sinungaling tayo. Actually, masakit pa nga yun, di ba? Kung sinabihan ka ng katatabi mo, sinungaling ka, ano mararamdaman mo? Masasaktan na. Ba't mo kasi sinasabihang sinungaling? Ano yung proof mo na sinungaling ako? Di ba? Pero sabi ng Bible ganito kung hindi tayo namumuhay sa liwanag at mas pinipili natin yung kadiliman, sabi ron, nagsisinungaling tayo saan? Sa mga nasa paligid natin. Sa mga tao na nakikita ng buhay natin. And minsan din natin makikita yon up until the end. Kung talaga bang tunay tayo, actually, di natin talaga makikita yun hanggang sa pagharap natin kay Lord. Hindi ko sinasabi na kayo lang yon. Pwedeng sa amin din yon. Sa amin din mga nangunguna, sa aming mga leader, sa aming mga pastor, pwede rin mangyari sa amin yon. Kaya di ba maraming mga mananampalataya bumabagsak sa kasalanan? Kasi bakit? Ang unang dinideceive, hindi lang ni Satan, kundi tayo, kundi yung ibang tao sa paligid natin. Nakikita na maganda to, akala natin active, pero in reality, i-check natin yung relationship kay Lord. Talaga bang namumuhay to sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, or hindi? Pangalawa, sa 8. Ano sabi ng verse 8?
Kung sinasabi nating kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Paano yung una? Kung sinasabi daw natin na namumuhay tayo, pakisa tayo kay Lord, sinungaling tayo. Dito sabi rito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, or di tayo nagkasala, or tayo walang kasalanan, dinadaya daw natin yung ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Now, pag tinanong natin yung bawat isa, minsan tinatanong din namin ito pag nag-evangelize or salvation. Alam ko yung mga nag-share sa inyo, yung mga nag-open sa inyo, mga nag-salvation sa inyo. Isa to sa pinakaunang tanong, para sa'yo, ano yung kasalanan? Mga ganyan, minsan para sa'yo, ano yung kasalanan? Tapos, ikaw ba, ilan na yung kasalanan nagawa mo? Minsan may nagsabi sa akin nun, tumawa ng malakas, sabi niya, hindi ko na nga alam kung ilan basta alam ko parang mga nasa 1 million plus na ata yung yung kasalanan. Pero kung titira niyo, halimbawa, i-count nyo lang sa isang araw, ilang beses ka nagkasala, tapos 8 times mo in 30 days, 8 times mo in a year, tapos 8 times mo sa buhay mo, edad mo, may kita mo kung gaano karami yung kasalanan. Yung isang specific na kasalanan lang na yun. Paano pa yung iba na nagagawa natin? And dito, in specific yung isang kasalanan, pagsisinungaling. At sabi nga rito, dinadaya yung ating mga sarili. Kung sasabi natin tayo'y walang kasalanan, bakit? Ang tanong dito, sino ba ang taong walang kasalanan? Diba? Sa atin, nagigits natin yun Kasi pag tinan natin, wala ba akong kasalanan? Pero minsan, may mga tao na magsasabi na, hindi, wala naman talaga akong kasalanan, hindi ko naman ginagawa yung mga ganitong kasalanan. Hindi naman ako ganun kasamang tao para gawin yan. So, para makita natin kung wala talaga tayong ganong kalaking kasalanan, bigyan natin paano natin ma-identify. Sabi ng Bible, familiar ba kayo sa 10 Commandments? Text mo na. Roma 3:23 yan Yung 10 Commandments. Halimbawa, isang example lang. Example, 10 Commandments. Sino sa atin ang talagang nakakakumpleto ng 10 Commandments? Ano ba yung 10 utos? Diba? Yung unang 4 na utos, patungkol siya sa Diyos. Tapos yung 5 hanggang 10, patungkol siya sa tao. Huwag kang magnakaw, igalang mo yung ama't ina, huwag kang mainggit, huwag kang pumatay, huwag kang mangalo niya. Although broad yung mga yon, sisitihan natin, broad yung mga yon, tignan natin, ilan ba sa atin yung naging guilty ron? Halimbawa na lang, igalang mo yung ama't ina. Sino sa atin never pa nasagot yung magulang natin sa bahay? Hindi mo pinagdabugan. Never mong pinagdabugan. Meron ba? O kung meron, congratulations kasi perfect ka, pumasa ka doon. Pero di ba reality, wala naman. At some point of our life, meron pa nga, may mga tao, sinasabi nila, may sama at galit ako sa aking mga magulang. And minsan nakakalungkot, Christian pa yung nagkikwento nun. Now, sinasabi ko to sa inyo para makita nyo, lumawak yung pananaw natin na hindi lang porket nasa labas ng church, sobrang makasalanan. Ito, tingnan natin, bakit guilty rin tayo sa kasalanan na to? Pangalawa, yung 2 greatest commandment. Actually, 10 commandments din yan. Pero, hindi naman ni-revise. Kumbaga, sinama rin lang ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Tapos after nun, mahalin natin yung kapwa natin, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Pero sabi ng 1 John chapter 4, kung sinasabi natin, iniibig ko ang Diyos, sasabi mo, mahal ko si Lord, mahal kita Lord, I love you God, I love you Jesus. Pero, napopoot ka sa iyong kapatid, may galit ka, ano sabi ng Bible? Sinungaling ka pa rin. Kasi bakit? Kasi sinasabi mo, mahal ko si Lord. Si Lord nga hindi mo nakikita, yung kapatid mo nakikita mo, nakakasama mo, nakakausap mo, nakakabanding mo. Pero sinasabi mo, mahal mo si Lord, itong kapatid mo, hindi mo siya mamahal. So paano mo nasabing mahal mo si Lord kung nakikita mo, hindi mo mahalin? So dito pa lang, makikita natin, guilty na agad tayo. Now, kumapit pa kayo sa upuan nyo, baka kasi sabi nyo, inaano ko na naman kayo, ginigis ako na naman kayo Next, ito yung nag-search lang ako. Pero ayon sa mga authors, sa mga scholars, ito daw yung mga tinatawag natin underrated sins. Nung huli ko itong pinrich, may nagalit sa akin. Sana wala pong magalit sa inyo. Ina-expose ko na lang yung Bible. Sabi rito, ito yung mga underrated sins. Procrastination. Nung time namin, nung mga estudyante kami, medyo vocal. Di ba, may assignment. Ayoko munang gawin yan, tinatamad ako. Ngayon, sa generation ngayon, ayoko munang gawin yung project namin, nagpo-procrastinate ako. Pero pag tingnan mo, ano yung pinagkaiba ng procrastination tsaka sa laziness? Parehas lang Gumanda lang yung term, nagpo-procrastinate ako. Pero sabi ng Bible, isa to sa mga underrated sin sa buhay natin na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. Ano pa?
Nilista ko na lang, complacency, laziness, gluttony, even yung katakawan, hypocrisy. O example yan sa gospel, yung mga Pharisee, jealousy. Diba, even yung pagsiselos, sinabi ng Galatians yan. Envy, pagkainggit, chismis, pag-aalala, takot, anxiety, ano pa, pride, ego, boastful, idolatry, selfishness, self-righteousness, immorality, lies, addiction, greed, cowardly, at lahat pa. Kaya pag tingnan natin yung Old Testament, yung New Testament, yung iba doon, yung mga kasalanan, marami pa yan, dinitil ni Lord. Kasi pag, balik mo sa slide kanina, kasi pag pinagbasayan lang natin yung 10 Commandments, tsaka 2 greatest commandment, pwede pa natin i-justify yung sarili natin na hindi ako guilty sa ganito, hindi ako guilty sa ganyan, okay lang ako, ito yung ginagawa ko, ito hindi ko to ginagawa. Pero pag tingnan natin yung buong Bible at binasa natin to, may mga passage, may mga verses yan, ito yung pinapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ka lang sa isa nagkasala. And yung mga bagay na kasalanan na yan, pag ni-root up nyo yan, kinonect nyo yan, connected pa rin yan saan? Sa 10 Commandments. Pag sinamaris yan, connected pa rin siya dun saan? Sa 2 greatest commandments na sinabi ni Lord. Kaya pag sinabing mahal natin si Lord, pero hindi natin mahal yung kapwa natin, at itong mga bagay na ito nakikita sa atin, nagkakasala tayo. Di ba, minsan pa may mga ano pa eh, di ko na lang inadmit sa may mga argument pa eh. Kasi minsan gusto natin gina-justify yung sarili natin. Halimbawa, bigyan ko na isang example. Pag inom, minsan may nagtasabi sa akin ito eh, Kuya Jello, masama bang ano, may nagsisend pa sa akin ng mga reels, ng mga example, sabi, to bro, ano mo rito, ano ba idea mo rito? Totoo naman, wala namang sinabi talaga sa Bible na masama yung uminom ng alcohol. Wala talaga. Kahit makipagdebate kayo, kahit awayin nyo, wala talaga. Pero ano sinabi ng Bible? Bawal maglasing. Makikita nyo yan saan? Ephesians chapter 5:18, yung naging preaching ni Pastor last week. Makikita nyo rin yan saan? Sa Proverbs, sa Kawikaan. So malinaw na sinasabi ng Bible na bawal maglasing. Pero minsan tinatanong, paano yun? Paano mo malalaman? May philosopher nagtanong, paano mo malalaman kung lasing ka na? Di ba? Ganun yung mga tanong. Paano malalaman kung lasing ka na? Pag susuray-suray ka na po, tumatawag ka na ng uwak ka. O halimbawa na lang, nakaupo ka sa isang table. Sabi mo, hindi naman ako umiinom. Pero nakuha na ng picture, nakita nung kapwa mong kapatid sa pananampalataya. Sabi, si brother, si pastor, nakita ko, nakikitagay ata. Ano na yung nakikisira sa atin? Yung patotoo, yung testimony, yung pagiging Kristiyano na natin. Actually, pag nasira yung pagiging Kristiyano natin, hindi tayo lang yung nasisira. Alam niyo kung sino yung nasisira? Si Lord mismo. Kaya ang sabi minsan, tayo dong mga Kristiyano, binabasa natin, Bible. Pero yung mga tao sa labas, sino yung binabasa? Tayo. Paano tayo namumuhay? Paano tayo nagsasalita? Ano yung pananaw natin sa buhay? Sino yung pinapriority natin? Ano yung ginagawa natin? And doon natin makikita. Kaya dito, nilist ko na lang, ano ba yung mga kasalanan? And pag tingnan natin, ano yung kanina? Ang nature ng Diyos, liwanag. Ang nature ng tao, kadiliman. Hindi naman kadiliman na kumbaga, kasalanan. Kaya sabi ng Diyan, di ba, mas inibig ng tao, yung kasalanan. Kasi bakit? Kapag binasa natin yung Bible, sa tulong ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Hesus, may kita natin yung kasalanan natin. And mostly, sa isang natural na tao, ayaw niya nun. Kasi bakit? Kasi mahahayag yung kasalanan mo. And pag nahayag yung kasalanan mo, nakita mo yung kasalanan mo, masarap ba? Masarap ba na, di ba, binagsabi sa'yo, uy, sinungaling ka. Uy, sabi ng Bible, bawal din yung chismisan, ba't kayo nag-chismisan? Even nga yung anxiety, yung pride, yung ego, di ba, may nagsabi sa'yo, ang yabang-yabang mo naman. Ano nangyari sa atin? Di ba nasasaktan tayo? Ba't mo sinasabing mayabang ako? Hindi naman ako ganyan. Pero sabi rito ng Bible, ang sabi ng verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ano daw? Dinadaya natin yung ating sarili. Kumbaga, ganun din yun. Kaya kanina, sa verse 6, una, sino yung dinaya natin? Mga tao sa paligid natin. Ngayon, sino na yung dinadaya natin? Sarili natin. Kasi bakit? Di na natin pinaniwala yung salita ng Diyos. Yung patotoo ng Diyos. Tandaan nyo sabi ni John, ito yung patotoo na nahayag, nakita, naranasan nila. Pagdating sa 10, ano sabi ng 10? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Diba? Una, nagsinungaling ka na sa iba, nakapagsinungaling na tayo sa iba. Pangalawa, nagsinungaling na tayo sa sarili natin. Pangatlo, ano nangyari? Sinasabi na natin, si Lord sinungaling kasi di ko naman talaga ginagawa yung mga kasalanan na yan.
Although Bible na yung nagsabi nun. Bible na yung nagsabi. Kaya mahalaga, chinecheck natin yung sarili natin eh. Ano ba talaga yung nararamdaman ko? Ano ba talaga yung naranasan ko? Ano ba talaga itong nafe-feel ko? Kasi, hindi natin makikita yon hanggat una walang nagsasabi sa atin. At di natin makikita yon hanggat di pinapakita sa atin ng scriptures. Minsan, kaya sabihin natin na may nagsabi sa atin ng kasalanan natin, ano yung ginagawa natin? Sabi ko nga kanina, gina-justify natin. Pinapaganda natin yung kasalanan. Parang halimbawa, di ba, yung laziness, ay may nadagdag na ako sa listahan ko. Yung laziness, ano siya sa ngayon? Procrastination. So yung iba matatawa pa kasi procrastination, pero pag tinanong mo, laziness. Ano pa yung isang halimbawa nun? Lies. Sabi, white lies, kaya ako lang naman ako nagsinungaling kasi para maging maganda. So kumbaga, kahit sabihin natin na pinaganda mo para gumanda yung resulta, para gumanda yung sitwasyon, at the end, yung pinaka-bottom line niya pa rin, ano daw yun? Kasalanan. And tandaan niyo po, every time na nagkakasala tayo, hindi tayo sa tao nagkakasala. Tignan mo yung katabi mo na yan, hindi ka dyan nagkakasala. Hindi lang dyan. Kaya ka nagkakasala kay Lord. Kaya daw yung mga kasalanan natin, vertical. Ano vertical? Lahat ng kasalanan natin, puro pataas. Una, nagkasala tayo higit sa lahat kay Lord. At yung kasalanan natin, pagbabayaran natin sa harapan ng Diyos. Hindi lang natin pagbabayaran sa harapan ng tao. Yun din yung magiging hatol sa atin ng Diyos na, ano yung ginawa mo? Kaya di ba sabi na dyan, ito ang paghatol ng Diyos. Naparito na si Lord naparito na yung ilaw, pero inibig ng Diyos ang kadiliman. And pag tingnan natin, since dito ang na-highlight kasi yung kasinungalingan, ano ba yung synonyms ng ng sinungaling? Dishonest. Sabi ng isang author, paki-next po. Yan. Sabi rito, a dishonest person, ito, maganda i-reflect, check natin sa sarili natin, baka ganito tayo. As a result, prayer becomes an empty form to him. Worship is dull routine. He becomes critical of other Christians and starts staying away from church. So baga para sa mga matatagal to. Kaya napakahalaga yung maging totoo, maging tapat. Kasi makikita natin, sabi rito, kung patuloy tayong dadayain natin yung sarili natin, dadayain natin yung mga tao sa paligid natin, dadayain natin yung mga, sabi natin, sinungaling si Lord. Di ba minsan i-observe nyo na lang, bakit may mga tao na minsan, especially sa mga matagal na, bakit may mga kasama tayo noon na parang sa isang iglap, ang dali lang para sa kanila iwan yung church. Parang ang dali lang para sa kanila alisan si Lord. But parang ang dali lang sa kanila tumalikod. Kasi bakit? In the first place, hindi na sila naging totoo. Although hindi ko sila hinahatol, dahil sila ginajudge, dahil sila kinokondemn. Pero kung makikita natin mula sa example ng buhay nila, baka ganito rin tayo. Nagpe-pretend lang tayo, nagkukunwari lang tayo, para lang ipakita sa lahat, sa paligid natin, na maganda, okay tayo. Pero ang sabi rito, ito yung pwede nating indicator. Kapag yung prayer, wala na sa atin, di na mahalaga. Kapag yung pagpupuri, pagsamba, yung pag-attend dito, yung worship, di na rin routine na lang. And ito pa, i-check natin sa character attitude natin, baka masyado tayong critical sa mga kapwa nating Kristiyano na baka ito na yung nagsisimula. And pinakahuli, nakakalungkot man, pero unti-unti ka na umaalis sa church. And yun yung nakakalungkot. And sabi rito, kung di tayo magiging tapat, hindi tayo magiging totoo, mahirapan tayo. Pero sabi ng Bible, bawat mananampalataya, lahat ng nanampalataya kay Kristo, nagtiwala sa ginawa niya sa krus, lahat yan may Holy Spirit. Kaya sabi ng John chapter 14, di ba, puro sa John ako kumukuha ngayon. John chapter 14, yung Holy Spirit, yung magtuturo at saka magpapaalala ng lahat ng itinuro sa atin ng Diyos. And sa panahon natin ngayon, although di man natin nakausap si Lord, pero pag binasa natin yung Bible, siya yung nagpapaalala ng mga bagay na to. Kaya minsan may mga sabi, uy, hanga ako sa iyo kasi ang dami mong alam na verse, ang dami mong kabisado na verse. Actually, hindi naman talaga namin kabisado, hindi na kabisado yung iba yun eh. Kasi bakit? Kasi nabasa mo. Eh sino yung nagpapaalala nun? Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, iba pa siya doon sa konsensya. Okay, so siguro sa susunod dyan. Pero yung Holy Spirit, siya yung Diyos na mula rin kay Lord na nasa sa atin ngayon, na nakakasama natin sa panahon natin. And sabi ng Ephesians chapter 1:13, siya yung tanda, tatak, na tayo, mananampalataya tayo na kay Kristo tayo. Kaya kung sinasabi natin na kay Lord tayo, may relationship tayo sa Kanya, ano yung pinakaunang tatak nun, tanda nun? Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, yun yung mangungusap sa atin. Pero minsan may problema. Alam ko ito, karamihan sa atin na-experience to. Gusto nating bumait, gusto nating sumunod kay Lord, pero ang hirap.
Sino agree doon? Di ba? Talagang minsan the more na mas gusto mong sumunod kay Lord, parang ang daming obstacle, ang daming problema, ang daming hindi nangyayaring maganda. Simple lang, kasi sabi rin ng Bible yun yung Galatians chapter 5:17, magkalaban yung spirit, tsaka yung flesh, yung laman, yung nature nating mga tao na makasalanan. Na every time na gusto nating sumunod kay Lord, ito yung kalooban ng Lord, ito yung Holy Spirit, inutusan tayo, ina-encourage tayo, pero yung flesh natin, nahihirapan. Kaya yung mga kasalanan kanina na in-example ko, yung mga nakalista ron, example yun ng mga kasalanan natin. And lahat yun, puro makalaman. Lahat yun na sarili natin. Lahat yun nararamdaman natin, nararanasan natin. Lahat yun nafe-feel natin. Although hindi man lahat nasa ganong stage ngayon, pero yung iba minsan dumarating sa stage na yun. Kaya yung spirit, tsaka yung Holy Spirit, tsaka yung flesh natin, laging magkalaban to, laging magkaharap. Pero pinakamahalaga sa lahat, lagi tayong mag-rely kay Lord. And ito nga yung problema, kung ang Diyos ay banal, tayong mga katao, makasalanan, ano yung kailangan natin? Diba kailangan natin ng liwanag? Now, para ma-emphasize ko to, alala nyo ba yung story ni King David, ni Haring David? So ano naalala nyo sa story ni Haring David? Yung kay Goliath. Alam ko yun yung pinaka-common story pag tinatanong niya. Kay Goliath, yung kay Bathsheba, yung siguro yung mga medyo malalalim, yung naging hari siya, or yung isa naman, yung pinili siya ni Propeta Samuel na maging hari ng Israel. So, ganyan. So doon tayo focus sa story ni King David tsaka ni Bathsheba. Kahapon, binabasa ko to. And habang binabasa ko siya, na-amaze ako. Alam niyo kung bakit? Apakaganda pala ng story na yun. Although nabasa ko na siya dati, pero nung binabasa ko sa hapon, napakaganda. Alam niyo kung bakit? Si King David, isa sa pinakamagandang example na itinago yung kasalanan, hindi lang sa harap ng mga tao, even sa kanya, and nung kinonfront siya ni Lord, umamin siya. Ganito, summarize ko na lang para maano nyo. Diba nung nagdidigmaan yung Israel sa mga Amonita nung time na yon, si King David, imbes na nasa digmaan siya, nasa labanan siya, ano nangyari? Nasa kaharian siya. And sometimes, it is a picture of what? Laziness. Kasi bakit? Dapat nandun siya sa digmaan bilang duty niya, bilang hari, para maging general. Pero sino yung general niya that time? Si Joab bata, yung nalas Joab. Yun yung general niya kung babalik ba. Ngayon, nung nandun siya, one late afternoon, dinitil talaga ng Bible, one late afternoon, isa daw, kababangon lang daw ni Haring David, tapos nakita niya si Bathsheba na naliligo. Tapos tinanong niya dun sa mga, sa mga tauhan niya, sino to? Ano pangalan nito? So, sinabi, ito yung, si Bathsheba siya, anak siya ni ganito, asawa siya nito. Sabi ni Haring David, kunin niya siya, papuntahin niya siya rito. Anong ginawa ni Haring David? Sinipingan. Tapos after nun, umuwi na si Bathsheba, then later on, sabi ni Bathsheba, buntis ako. Parang teleserye lang, buntis daw siya. So ano ginawa ni Haring David? Nung nalaman niya yon na nabuntis niya yung hindi niya asawa, ano na yung nakomit niya? Adultery. Cheating. Sa panahon natin, cheating na lang kasi yung adultery medyo malalim. Cheating. Nangalo niya siya. Nung nangalo niya siya, alam niyo kung ano next niyang ginawa? Sinabi niya kay Joab, bumalik ka, pabalikin mo rito si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Pinabalik niya doon si King Day, si Uriah sa kaharian para daw anong gawin. Para pag umuwi siya doon sa bahay niya, sipingan niya yung asawa niya. Alam niyo kung anong klaseng kasalanan yon? Nag-cheat ka na, tinakpan mo pa yung kasalanan mo. Kasi bakit? Kasi kung sinipingan ni Uriah that time si Bathsheba, yung anak na dala-dala ni Bathsheba, hindi magmumukhang sa hari. Magmumukha siya kanino? Kay Uriah. Doon pa lang tinakpan na kagad yung kasalanan. And hindi lang natapos doon yung kwento. Parang two times pinursuade ni Haring David si Uriah na umuwi ka na sa inyo, mag-enjoy ka muna sa asawa niya. Pero ito sabi ni Uriah, paano ko magagawang magpakasaya? Paano ko magagawang magpakalasing? Gayong alam ko yung mga kasama ko, mga kapwa ko Israelita, nasa digmaan, nasa kalaban yung mga Ammonite. Kaya sabi ni Haring David, nung later on na story, pinalis niya na si Uriah kasi hindi niya mapauwi . Alam niyo, buntis si Bathsheba. O sabi ni King David kay Joab, sabi niya, Joab, saan ba mainit yung labanan? Pupuntahin mo si Uriah doon. Tapos, hayaan mo siyang mamatay. Ano na yung naging next, scene niya? Murder. Nagsinungaling na, nag-cheat na, nag-adultery na, katamaran pa, tapos krimen. Kumbaga siya yung pinaka-nag-plot. In the end, namatay si Uriah.
Tapos report sa kanya, nagluksa si Bathsheba. Then after nun, later on, kinuha ni Haring David si Bathsheba bilang kanyang asawa. Now, hindi pa doon natatapos yung story. Sabi nung end ng verse ng chapter 11, and it displeased the Lord. Hindi natuwa si Lord sa ginawa ni Haring David. Kaya nung ginawa ni Lord, pinapunta niya si Prophet Nathan. Si Prophet Nathan, nung pumunta siya kay Haring David, kwentuhan siya. Ito yung senaryo, may gantong tao na may alagang tupa, tapos kinuha ng mayamang tao yung tupa, tapos pinatay ganito. Tapos sabi ni Haring David, dapat mamatay ang tao na yan. Alam mo, sabi ni Prophet Nathan, David, ikaw yung tao na yan. And alam niyo kung ano yung maganda doon sa story na yon? Later on, sabi ng story, sabi ni Haring David, I have sinned against the Lord. Nakita niyo, yung kasalanan niya, una, nagsimula lang sa maliit na kasalanan. Lumaki ng lumaki, lumawak ng lumawak. Nagkasala siya kanino? Sa tao at sa bansang Israel at saka kay Lord. Pero sabi niya nung time na yun, I have sinned against the Lord. Nung kinonfront siya agad, ano sabi ni Haring David? Nagkasala ako kay Yahweh. As ano sabi nung next verse? At sabi ni Lord, binabawi niya na yung kaparusahan para kay Haring David. And alam niyo kung ano maganda sa story? Kaya sabi ng Bible, si King David, ano tawag sa kanya? A man after God's own heart. Kasi bakit? Hindi lang alam ni David kung ano yung gusto ng Diyos. Nung time na kinonfront siya, nung time na yon, inamin niya. Kaya pag tingnan niyo yung Psalm chapter 51, hindi ako nagkakamali, 51, yun yung awit ni Haring David nung time na nagkasala siya. Kaya sabi niya doon, di ba, cleanse my heart, O Lord. Ilinisin mo yung puso ko. Restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo yung kaligayahan ng pagliligtas mo sa akin. Kasi bakit? Kasi dahil sa kasalanan, dahil sa nagawa niya, at example dito sa passage natin, ganun na ganun yung ginawa niya. Kaya nung kinonfront siya, ano yung naging response niya? Inamin niya kagad. And then tinuturo sa atin ng verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Ano sabi rito? Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. As example ni Haring David, although simple example lang to, pero ito yung pinoportray nun. Kaya ano yung huling point natin, sabi dyan? Kailangan natin walk in the light. Paano yung walk in the light? Pag tingnan natin tong verse 9, sabi dito sa verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sa English, confess. Sa Bible, dalawa yung madalas yung sinasabihan ng confess. Yung una, kino-confess natin na si Lord yung ating Panginoon na ating buhay. Pangalawa, tumutukoy ito tungkol doon sa confession ng sin. Ayan, confess. Paki-next po. Sa Greek word, ang ibig sabihin ng confess na to is homologeo. Sabi niyo homologeo. Hindi yan homo sapiens or basta homologeo, yun yung Greek word yan. Nang ibig sabihin daw, to agree with. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka or sinasang-ayunan mo. Now, balik tayo doon sa sabi ko kanina. Sa John chapter 14 verses 16, sabi ron, lahat tayo, sabi doon, may Holy Spirit. Yung Holy Spirit na isusugo ng Diyos yung magpapaalala, magtuturo, magko-convict sa atin. Parang ganitong example. Katulad ni Haring David, nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, ano sabi niya? I have sinned against the Lord. Now, tayong mga mananampalataya, kung talagang sinasabi natin tayo mananampalataya, nanampalataya tayo kay Kristo, lahat tayo may Holy Spirit. And yung ibig sabihin ng confession dito, to agree with, ibig sabihin yan, may kasalanan ka, pinakita sa'yo ng Bible, nangusap sa'yo yung Holy Spirit, narinig mo, agree ka na ito sa puso mo, meron ka na ito. Ibig sabihin, uma-agree ka sa Holy Spirit na ito yung kasalanan ko. Naigets nyo? Hindi siya, basta kasi, pagka yung ibang tao, kaya sabi ko kanya, kapag ibang tao yung nagsabi ng kasalanan natin, ang ginagawa natin, ginajustify kasi natin eh. Pero pag sinabi ng Holy Spirit, na ito yung kasalanan mo, ito yung ginawa mo, ano yung response sana natin? Na oo nga, nagkasala ako. Kaya sabi ni Haring David, I have sinned against the Lord. Although si Prophet Nathan yung ginamit ng time na yun. Pero sa panahon natin, Holy Spirit. Kaya paano natin masasabi? Actually, sa panahon nga natin, kaya ko sasabi sa inyo eh, lagi nangungusap sa atin si Lord eh. Alam niyo kung bakit? Pumunta ka sa social media. Kahit kung ano naman yung laman ng TikTok mo na puro mga memes or mga joke. Minsan makaka-encounter ka pa rin ng mga Bible verse. Di ba? Pag nagbabasa ka ng Bible, nakaka-encounter ka pa rin ng mga Bible verses na nagpapaalala sa'yo, minsan nagko-correct, nagtutuwid. Ano pa? Pag umaten tayo ng church, di ba? Nare-reveal sa atin, ano ba yung
kalikasan natin? Ano ba yung nature natin? Sino ba yung kailangan natin? Kaya sabi ko sa inyo, lagi nangungusap sa inyo si Lord eh. Pero ang tanong lang, tayo ba nagre-response tayo doon sa pangungusap ni Lord sa atin? Parang dito, uma-agree ba tayo? Kasi alam niyo kung ano yung danger nun? Kung pinakita ng Bible, nangusap sa atin yung Holy Spirit, hindi natin sinasang-ayunan, dinay-deny natin, gina-justify natin. Lord, kaya ko lang naman kasi nagawa to kasi ganito, ganyan. Alam niyo kung ano nangyari sa puso natin habang tumatagal? Tumitigas ang tumitigas. At kapag tumigas yung puso natin, mahirap na tayong i-correct, mahirap na tayong ituwid sa kasalanan natin. And minsan, kahit napansin na yun ng ibang tao, kahit anong i-correction sa atin, anong pagtatuwid sa atin, ayaw na natin. And although may solution pa rin naman doon, kasi agad may buhay tayo, may solution, may pag-asa pa rin naman eh. Pero minsan, mahirap na. Kaya may kita nyo, di ba, sa example ni Haring David, saan lang nagsimula? Sa maliit na kasalanan. Ang ending, adultery, murder, even to the point na even yung pagiging hari niya, nakasalalay, tsaka yung buong bansang Israel nakasalalay. Pero alam niyo kung ano after nun, naalala ko pala after ng story na yon, nagtagumpay yung Israel laban sa mga Amonita. Na-restore ng Lord. And alam niyo si Bathsheba, sino yung naging anak niya? Si Haring Solomon. Isa sabi ng Bible, wisest king, pinakamayamang king sa buong history, sa buong kasaysayan. And nakita niyo pa rin, kaya alam niyo kung ano po kailangan natin? Kailangan lang natin umamin eh. Pero minsan kasi yung pag-amin na to, di naman ibig sabihin na ito na aamin tayo, aminin mo sa katabi mo lahat. Kasi hindi naman tayo pare-parehas, hindi naman tayo nakakaunawa. Hindi tayo pare-parehas ang level ng pangunawa. Halimbawa, inamin sa'yo ng isang kapatid, alam mo, nagkasala ako kasi ito yung kasalanan ko. Halimbawa, yung mga kasalanan kanina, may kasalanan ako, immorality eh. May ganito akong ginawa eh. Minsan yung magiging response natin, ba? Grabe ka naman, tagal-tagal mo na, tanda mo na. Pero pag yung sa tao, minsan gano'n yung naging response. Pero alam niyo, ano yung pinakamahalaga una? Aminin muna natin kay Lord. Kaya sabi rito, kung ipinapahayag ng natin ang ating mga kasalanan, patawarin tayo ng Diyos. If we confess yung sin natin, kanino? Kay Lord, hindi lang basta inamin mo kung alam mo anong kasalanan meron ka. Even yung kasalanan na nire-reveal sa'yo ng Holy Spirit. Kasi yun yung way, yun yung paraan. Minsan sabi natin, gusto nating lumaya, gusto nating makapaglingkod kay Lord, gusto natin talagang maging active sa church, gusto nating makapagpatawad, gusto nating ganito, ganyan. Pero, nauusap sa si Lord. Ito yung sinasabi ng kanyang mga salita. Ang tanong, sinusunod ba natin? Talaga bang ina-answer natin or talaga bang kino-confess natin? Hindi mo na confess sa katabi mo or sa iba. Confess mo muna kay Lord. Naalala ko to. Although sabi kasi ng Santiago, aminin ninyo sa isa't isa inyong kasalanan at malaki yung nagagawa ng panalangin ng tao mo to. Naalala ko to nung medyo bago-bago ako. At hindi naman na bago-bago pero manggagawa ako nun. Hindi ko lang kung naalala ni pastor yun eh. Madalas kami nagkakausap. Ngayon kasi sa church natin minsan may parang pangit siya na image. Halimbawa, tinapi ka, tapos in-invite ka doon. Isip ko, ano kaya kasalanan nito? Mukhang malaki ata kasalanan nito. Minsan naalala ko yung mga ganong time, kami dalawa ni pastor. Kinikwento ko sa kanya, sasabi ko, Pastor, ito po yung struggle ko, ito yung kasalanan ko. May mga ganon na kami dalawa lang nakakaalam. And alam ko hanggang hindi niya naman kinikwento kahit kanino. Halimbawa, example na lang, para hindi na secret. Halimbawa, pornography. Yan. Alam mo, karamihan sa atin, problema yon. Namin ko sa kanya, Pastor, ito yung struggle ko sa pornography. Hirap talaga. Diba? Simple lang yung response. Amahin ka ng tawad, tas ano yung solution? Iwasan mo. Pero after ng pag-uusap namin na yun, sa palagay niyo ba, natapos na doon na, okay, after ng usap namin, malaya na ako from gantong problema. Hindi eh. After nun, ando pa rin yung struggle, ando pa rin yung hirap, ando pa rin yung laban. Pero habang nagpo-progress, habang lumalakad tayo doon sa liwanag, lumalakad tayo kay Lord, ano nangyari? Nare-reveal ng Diyos. Anak, saan ka natutokso? Saan ka nadadali? Saang aspeto ka nanghihina? O pinapakita, kaya ang sabi nito, pag sinabi natin walk in the light, yung liwanag ng Diyos, nililiwanagan tayo. And kapag naliwanagan tayo, nare-reveal, ano ba tayo? Ano yung kasalanan natin? Kaya the more na lumalago tayo, the more na nag-grow tayo kay Lord, hanggat maaari, nagiging sensitive tayo dun sa pangungusap ng Holy Spirit. Kasi dun nag-reveal si Lord na baka may ganito kang kasalanan, may tinatago ko pang kasalanan dito sa kaloob-looban ng puso mo.
Kasi di naman natin pwede sabihin isa't isa na, kasi talaga mas pinili mo yung kadiliman eh. Hindi mas pinili. Talaga nature na ng tao, piliin yung kasalanan. Nature na ng tao, piliin yung kadiliman. Pero kung tayo, sa leading, panguna sa atin ni Lord, makita natin sa liwanag ng kanyang mga salita, liwanag ng Holy Spirit, liwanag ng mga pag-attend natin sa mga gawain na to, na ito yung kasalanan ko, Lord, inaamin ko, nagkasala ako. Ganito yung pag-amin sa kasalanan, especially sa harapan Lord, hindi ganito. Yung, Lord, patawarin niyo po kami kung may kasalanan naman po kami. Basta yun na po yung kasalanan namin. Hindi ganon. Alam niyo kung ano pa problema doon? Una, hindi mo ma-identify kung ano yung kasalanan mo. Pangalawa, dinamay niyo pa kami sa kasalanan niyo. Di joke lang. Di ba? Kasi, pag sinabing to agree with, ibig sabihin, inaamin natin, Lord, nagkasala ako sa ganito. Kaya sabi ni Haring David, di ba? Example na lang ulit sa Haring David. I have sinned against the Lord. And ano yung karapat-dapat sa kanya? Mamatay. Pero ano ginawa ng Lord? Sa simpleng pag-amin, pinatawad. Kaya sabi din ba sa passage natin, sabi rito, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit daw? Sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid. Ngayon ang tanong, paano mapapatawad ng Diyos, ng isang banal na Diyos, ng isang Diyos na nagbibigay ng liwanag, yung isang taong makasalanan, marumi at namumuhay sa kasalanan? Gusto yung kadiliman. Alam niyo kung paano? Tanong niyo kung paano? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa ginawa ni Kristo. Kaya, pag tinanong po natin sa Bible, ito, sinamari ko na lang, pinili ko na lang. Ano daw si Jesus sa atin? Paki-next po, ano yung next niyan? Ito pala, sorry, nakalimutan ko. Sige, kung naalala niyo, madalas ko lagi itong binabanggit, justification at sanctification. Yung justification, nung nanampalataya tayo kay Lord, naging matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Wala na sa atin yung hatol ng kasalanan. Even yung kasalanan, yung hatol ng kasalanan, pag humarap tayo sa hukuman ng Diyos, matuwid na tayo, righteous na tayo. Yung sanctification, pinapaging banal. And ito yung kasama ng paglakad natin sa liwanag. Hindi ibig sabihin nun, malinis ka na, banal ka na, matuwid ka na, pero pinapaging banal. Ibig sabihin, process, progress. Now, ito si Lord sa atin. Jesus is our what? Pa-next po. Pa-next po. Ayan. Sabi rito, ano daw si Kristo sa atin? Una, propitiation. Advocate, tsaka intercessor. Habang nabubuhay tayo, ano yung propitiation? Siya yung nagpapalubag ng loob or siya yung inialay para saan? Matubos yung ating mga kasalanan. Kaya pag humarap tayo sa Diyos, paano tayo mapapatawad ng Diyos? Paano tayo tatanggapin ng Diyos? Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa akin na, kasi nakilala kita Lord, gumawa na ako ng mga gandang bagay, ng mga buting bagay. Hindi. Kaya tayo pinatawad ng Diyos kasi si Kristo, yung ating Panginoong Hesus mismo, yung tumubos sa atin. Siya yung nagbayad ng kasalanan na yon. And sabi ron, next siya yung advocate, tagapagtanggol, siya yung savior. Siya yung tagapagligtas natin mula saan? Sa kasalanan, hindi lang sa kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan, hindi lang sa kabayaran ng kasalanan, maging saan? Sa kamatayan, sa kaparusahan. And siya yung tagapagtanggol natin, siya yung advocate. Sabi doon sa next, intercessor, tagapamagitan. Siya yung namamagitan sa atin ngayon, tsaka sa harapan ng Diyos. Kaya every time na paano tayong papatawad ng Diyos, paano tayo tatanggapin ng Diyos, sa pamamagitan ko ba? Kasi naging mas mabuting tao ako, naging mas magandang tao ako, mas marami ako nagawa, naging active ako sa church. Hindi eh. Dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Lord. Dahil sa ginawa niya noon 2,000 years ago. Nung namatay siya, pinako siya sa krus, yung lahat ng kasalanan natin, sa kanya ibinuhos ng Diyos. Kaya ano yung ginawa ng Diyos? Dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan niya ating Panginoong Hesus, napatawad tayo. And now, ano yung kailangan makita sa atin? Same din nung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo magpapako sa krus, hindi tayo magpepenitensya, hindi ganon. Paano? Simple lang. Pagpapatawad. Pinatawad ka, patawad ka. Namamagitan ng ating Panginoong Hesus sa atin, tsaka sa harapan ng Diyos. Pag may nag-aaway dito, nagkakagal tayo, ano gawin natin? Maging tagapamagitan din tayo. Tagapagkasundo. Actually, sa Corinthians, sabi doon, we have the ministry of reconciliation eh. Isa yung sa ministry natin eh. Ano pa? Maging mas mapagpakumbaba maibigin Ano pa? Maging maunawain Di ba kasi pag binasa natin yung four gospels, doon natin makikita kung paano namuhay si Lord. And hindi lang siya basta kumontra dun sa mga Pharisee. Pinakita niya kung paano ba magmahal, paano umibig. Kaya sabi ni John, di ba, doon sa mga intro ng letter niya, nakita namin, naranasan namin, nahayag sa amin.
Sino daw? Si Kristo. Yung Diyos mismo na bumaba. Yung ilaw mismo ng sanlibutan. Kaya ito yung lagi niya pinapaulit-ulit. Now, ano yung response nito sa atin? Sabi nung 7, dito sa 7, huling verse natin. Sabi ito, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, ang sabi rito, tayo'y nagkakaisa, we have fellowship, at ang lahat ng ating kasalanan, ano daw? Nililinis ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesus. And ito yung laging maging response natin. Hindi laging palayo kay Lord. Kasi kung ganito yung magiging response natin, ano yung magiging epekto nito sa atin? Simple lang. Mas mamahalin natin si Lord. Mas iibigin natin siya. Nagkasala ka, lumapit ka kay Lord, tinanggap ka. Mas mamahalin mo si Lord. Di ba? Kaya like kasi sabi nito, sabi ko sa mga leaders, minsan nung nag-meeting kami, let us be gracious. Let us be merciful. Huwag yung nagkamali, hahatulan mo na agad na, ito ka kasi, ganyan ka kasi. Parang ginudge mo na, kinundem mo na agad. Hindi eh. Maging gracious tayo. Maging merciful tayo. Pero kanina manggagaling yun? Sa akin ba? Sa atin ba? Kay Lord. Kasi bakit? Pinatawad ka na eh. Natanggap mo na yung forgiveness, natanggap mo na yung grace, na hindi naman tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin ng Lord. Ano yung mag-overflow sa atin? Grace din, forgiveness din. Pero ano yung problema natin? Mahirap gawin to. Sa sarili lang natin. Kaya like ko sabi sa inyo, mahalaga na sensitive tayo or nakikinig tayo kay Lord. And mag-end na lang ako sa dalawang passage natin. In conclusion, ano yung response natin? 1 John ba ito? 1 John chapter 4 verse 20. Sabi rito, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sabi ron, ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Nakita nyo? Napakaganda nung kasi bakit? Wala pa tayong pinapatunayan, wala ka pang ginagawa, wala pa tayong mabubuting gawa. Pero sabi ron, inibig na tayo ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos. Ano yung kailangan ipakita natin? Ano yung hindi siya requirements, hindi siya qualification, hindi siya rules na dapat ito yung makita mo, dapat ito yung makita sa iyo. Ano yung dapat mag-overflow sa iyo? Siguro yun yung tanong, ano yung magiging response mo? Kaya di ba, halimbawa, kumakanta tayo dito, maawit tayo, ano yung response natin? Lord, kasi minahal mo kasi inibig mo ko eh. Kaya ito yung response ko sa iyo. Minamahal din kita. Iniibig din kita. Kaya sabi nung minsan nag-share dito, sa pananambahan natin, kailan lang tayo nakakapagbalik kay Lord? Dalawang bagay lang. Minsan dalawang bagay, minsan tatlong bagay. Una, tithes and offering. Pangalawa, pa nagpupuri tayo, nagpe-praise and worship tayo. Pangatlo, kapag nagsaserve tayo sa isa't isa. Sa ganung way, sa mga ganitong gawain, napapakita natin, na-express natin yung love din natin kay Lord. Pero hindi lang siya doon nag-e-end. Nawa, nag-e-extend pa siya na mas maging maibigin, mas maging mahabagin, mas maging maawain tayo sa isa't isa, especially sa kapatiran natin. Ano na yung response natin? Aminin natin. Hindi naman agad-agad na aminin mo sa ibang tao. Pero, aminin natin kay Lord. Amen? So tara po, tayo po tumayo. Tayo po yung siguro ito po, challenge ko na lang din sa inyo, or pagsubok, or goal. First thing na i-check natin sa sarili natin. Siguro ito lang, isang bagay lang. Gaano ba tayo kamaibigin sa kapwa natin? Gaano tayo nagbibigay ng pangunawa? Gaano tayo nagpapatawad? Kasi sabi ng Bible, anong kabutihan yung magagawa natin kung yung mga nagmamahal sa atin, yung mamahalin lang din natin? Paano natin masasabi na umuunawa tayo kung yung inuunawa natin, yung mga umuunawa din sa atin? Paano natin masasabi na talagang ginagawa natin yung kalooban ng Lord kung yung mga magandang bagay na nare-receive natin, yun lang din yung binabalik natin sa kapwa natin na pwedeng favorite natin. Although hindi ko sinasabi na masama yun, na i-appreciate natin sila or hindi na natin gawin yun. Mahalaga yun, gawin natin. Pero paano pag dumating sa point na may kailangan kang patawarin despite ng kanyang ginawa? Kailangan mong mag-move forward, kailangan mong ipakita yung grace ng Lord sa tao na to kasi kinahabagan ka pa rin niya.
Siguro yun yung challenge sa atin ngayon. Yun yung gusto ko makita ninyo. And magagawa lang natin yun kung patuloy natin aaminin kay Lord. Lord, hindi ko talaga kaya eh. Hirap talaga ako eh. Talagang pag nakikita ko pa lang to, bad trip na ako, naiinis na ako eh. Lord, talagang ang sakit pa rin ang ginawa sa akin hanggang ngayon eh. Lord, talagang hindi ko magawang maging maibigan ngayon kasi ang hirap eh. Ang hirap umunawa, ang hirap magmahal, ang hirap magpatawad eh. Simple lang. Kung nahihirapan tayo, aminin natin, Lord, mahirap talaga. Ito yung kasalanan ko. Ito yung ginagawa ko. And kung meron man tayong mga tago na kasalanan, aminin natin, Lord, ito yung kasalanan ko eh. Ang hirap pa rin eh. Hindi ako maka-move forward. Hindi ako makalaya-laya. Ilang years ko nang pinagpipray sa'yo, gusto ko lumaya, pero hindi ako makalaya. Sabihin natin kay Lord, Lord, ang taas ng pride ko, taas ng ego ko, patawarin mo ko, Lord. Turuan mo ako maging humble. Alam niyo yung pag-amin lang sa harapan ni Lord, yun yung unang step, unang paraan para lumaya tayo. Kasi kung hindi tayo hahakbang, wala tayong gagawin, magmamatigas tayo. Hindi tayo makakalaya, mahihirapan tayo. Mahihirapan kumilos sa atin yung Holy Spirit. And katulad nito, paano tayo mamumuhay sa liwanag? Kung tayo mismo, tinatakbuhan natin yung liwanag, tayo mismo tinatago natin sa kadiliman yung ating mga kasalanan. Siguro i-take natin yung saglit, pwedeng bigkasin mo, pag-pray mo kay Lord, sabihin mo sa puso mo, sa isip mo, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko na to. Sige po, sabihin natin, aminin natin kay Lord. Hingin natin ng tawad. Mga pagkakamali natin, pagkukulang natin, pagkakasala natin. And sabi ng Bible, tapat ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ilinisin tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, O Diyos, sa mga mensahe po na narinig namin sa inyong pangungusap. Lord, alam ko po na ikaw po yung kumikilos sa puso ng bawat isa. And Panginoon, sa pag-amin po namin ng aming mga kasalanan, Lord, patawarin niyo po kami, O Diyos. Kahabagan niyo po, Panginoon, yung bawat isa sa amin. Nahihirapan po kami, Lord, minsan, kundi madalas, Lord, na sumunod sa inyo, Panginoon. Dahil po sa sarili namin, sa mga makalaman, sa mga kasalanan, sa mga trauma, sa mga kinalakihan na po namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, nakahabagan niyo po kami, patawarin niyo po kami, O Diyos. Linisin niyo po yung bawat puso at isipan namin sa aming mga kasalanan. And Lord, turuan niyo po kami na lumakad sa kabanalan, sa liwanag. Turuan niyo po kami, Lord, na makalakad, Panginoon, sa inyong liwanag. Dalangin ko, Lord, na every time na natatempt kami, every time, Panginoon, na nahuhulog kami sa kasalanan, ikaw po yung maging takbuhan namin, Panginoon. Ikaw po, Lord, yung di kami magdadalawang isip na bumalik at bumalik sa inyo, O Diyos. Hindi po kami magdadalawang isip na unworthy na kami, o hindi na namin kaya, o hindi na kami karapat-dapat, hindi na kami pwede, Panginoon. Dalangin ko, Lord, every time na nagkakamali, nagkakasala kami, Panginoon, ang takbuhan namin ay ikaw, ang takbuhan namin ay yung cross niyo po, Panginoon. Kung saan pinatawad niyo po yung aming mga kasalanan, kung saan kinahabagan niyo po kami, Panginoon, kung saan tinubos niyo po, Panginoon, yung kasalanan na to, O Diyos. Lord, alam ko po yung bawat sa amin, pinalaya niyo na. Alam ko po, Panginoon, yung bawat sa amin, Panginoon, ay kayang magtagumpay, Panginoon. Sapagkat sabi niyo, Lord, nagtagumpay na kami, Panginoon, sa mga gawa ng mundo na to, sa gawa ni Satan sa mundo na to, Panginoon, and even yung kasalanan, Panginoon, magagawa namin yung pagtagumpayan, Panginoon, sa mga buhay namin. And Lord, dalangin po namin na ito po yung
magawa namin, O Diyos. Hindi man po agad-agad, pero Lord, kahit unti-unti, araw-araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, Panginoon. Indalangin ko, Lord, ikaw po yung mangusap sa puso ng bawat isa. Hindi po laging huli, hindi ka po laging malayo sa amin, Panginoon. Lagi po kami pwedeng bumalik. Lagi ka po naghihintay sa amin, O Diyos. And Lord, lagi ka pong tapat sa iyong mga salita na alam po, Panginoon, na kami po inyong patatawarin. Hindi po ibig sabihin na ito, Lord, para maging license or maging valid yung mga ginagawa namin kasalanan, kundi Lord, para mas makita po namin yung pag-ibig niyo, yung kahabagan niyo, Panginoon. And Lord, habang kami nagsusukod ng buhay sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na talagang makalakad, makasunod sa inyo, O Diyos, yung mga kasalanan na inibig namin, yung kadiliman, Panginoon, na inibig namin noon, ay iwanan namin, O Diyos, talikuran namin, Panginoon, at ibigin namin yung mga bagay patungkol sa inyo, yung mga bagay patungkol sa aming Panginoong Hesus, yung mga bagay na ipinapagawa niyo po sa amin, yung mga bagay na ipinapakita sa aming Panginoon ng iyong mga salita. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, O Diyos. Lord, salamat sapagkat alam po namin ng bawat sa amin na ipinapalaya niyo po, O Diyos, sa mga dalahin, sa mga bigatin namin, Panginoon, even Lord, sa mga kasalanan. And alam ko, Panginoon, na ikaw po yung kumikilos sa buhay namin. Alam ko po, Lord, na ikaw po yung magbibigay sa amin ng lakas para iwasan, para takbuhan, Panginoon, yung mga kasalanan, Panginoon, na umaalipin sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kongregasyon na to. Pagpalain niyo, O Diyos, ang church na to, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ikaw po yung patuloy na manguna. Ikaw po yung patuloy na mag-lead sa amin. Saan niyo man po kami inililid, dinadala, Panginoon, sa taon na to. Samahan niyo po kami, Panginoon. And Lord, dalangin po namin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw po yung mag-provide nito, O Diyos. Minsan, Lord, dumaraan din po kami, Panginoon, sa kakulangan ng pananampalataya. At nagkakasala po kami sa inyo, Panginoon, kasi nagda-doubt po kami. Lord, patawarin niyo po kami, O Diyos. Bagos, Lord, alam po namin na ikaw po yung saganang nagbibigay ng lahat, O Diyos. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, financial man to, spiritual man to, emotional, intellectual. Alam po namin, Lord, na ibinubuhos niyo po ito sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga leaders, ang amin pong pastor, pagpalain niyo po, Panginoon, yung aming mga manggagawa, yung mga miyembro, at yung bawat isa, Panginoon, nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, aalis po kami sa panambahan na to na alam namin na pinatawad yung aming mga kasalanan. Aalis kami, Lord, lalabas kami, Panginoon, na kami ay may bagong pag-asa, may bagong pagkatao, may bagong na pinatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Sa iyo po namin, Lord, binabalik ang lahat po ng papuri, ang lahat ng pasalamat, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord.